Ang master ng martial arts ay may malaking utang sa tubo, ngunit umaasa sa sariling lakas. Dahil magaling siya sa martial arts, talagang ayaw niyang magbayad sa kabilang partido. Agad na nagpadala ng mga tauhan ang nagpautang sa kanyang bahay para maningil, ngunit, ang resulta, kung sino man ang pinapanta, siya ang pinagsusuntok. Na-knockout sila ng taong iyon, kaya sa wakas, ang organisasyon ng pautang ay napilitang utusan si Nom na harapin ang master ng martial arts. Hindi alam ng master ng martial arts kung gaano kalupit si Nom, kaya nagmamalaki pa rin siya. Sumigaw siya ng napakalakas na hindi pa narinig ni Nom sa kanyang buong buhay. Kakaibang kahilingan iyon, ngunit si Nom ay kabilang sa mga taong laging handang tumugon sa kahilingan. Inihagis niya ang helmet, pagkatapos, sa 2 putok lang, niresolba niya. Ang 2 alalay, at ang iba pang mga tauhan, ay takot na takot kaya nagsitakbuhan sila sa sobrang takot. Tanging isang matabang tauhan, ang pinakatapat, ang natira. Sumugod ito at sinubukang agawin ang baril sa kamay ni Nom. Binaligtad ni Nom ang kanyang kamay at mabilis na kumuha ng balisong nang makita niya. Ang mataba ay sinipa palayo papunta sa lawa, at ang master ng martial arts ay sobrang takot na parang nawalan ng kaluluwa, ngunit sa sandaling iyon, kahit gusto nang tumakbo, huli na ang lahat para turuan ang lalaki ng leksyon dahil sa hindi pagtupad sa usapan. Nom, bahagya lang niyang pinarusahan sa pamamagitan ng paghiwa sa sulok ng bibig bilang babala. Ngunit ang master ng martial arts, hindi lang siya natuto sa pangyayari. Sa halip, nang nakatalikod na si Nom at naglalakad palayo, sinubukan niyang gumawa ng lihim na atake mula sa likuran. Ang provokasyong ito, ang dahilan upang mawala ang lahat ng pag-aalinlangan ni Nom. Inilabas niya ang kanyang baril. Pinasya niyang tapusin na ang master ng martial arts sa taong iyon. Siya ang nangungunang maniningil ng utang sa gang. Lagi siyang nakakatanggap ng lubos na tiwala mula kay Ate Bin, ang leader. Ang kanyang karera sa pangungulekta ng utang ay napakaunlad, at siya ay bumangon na parang saranggola sa hangin, ngunit madalas siyang maglakad sa gabi. May araw na makakatagpo ka ng multo. Sa araw na iyon, siya ay nahuli. Dahil sa kasong pagpatay, hinarap niya ang interogasyon ng mga pulis. Nanatili siyang tahimik, at ito ang dahilan kung bakit siya nakulong. Siya ay nakulong ng 10 taon. Pagkatapos lumabas, si Nom ay hindi piniling bumalik sa dating landas dahil siya ay may sakit na tumor sa utak. Ito ay isang sakit na walang lunas, hindi na magagamot. Ang pinsala sa utak na ito ang sanhi ng madalas niyang biglang pag-atake ng mga seizure, pagduduwal, at pagkahimatay habang lumalala ang sakit. Sa kanyang karamdaman, maaari pa siyang magkaroon ng mga guni-guni at mga guni-guning pandinig sa loob ng hindi hihigit sa 1 taon. Kailangan niyang harapin ang kamatayan. Naramdaman ni Nom na ito ang karmak na bunga ng mga dating ginawa niya nang maningil siya ng utang. Pumatay siya ng maraming tao. Mula dito, umikot ang karma. Kailangan niyang bayaran ang mga kasalanang kanyang ginawa. Ngunit sinabi sa kanya ng abot sa templo na ang paglabas sa kulungan ay nangangahulugang nakatakas na siya sa dagat ng paghihirap. Mula ngayon, dapat siyang magsimula ng panibagong buhay. Kahit na siya ay isang taong tulad niya, palaging may pagkakataon na magsimula muli. Ang kagalang-galang na monghe ay nagrekomenda sa kanya ng trabaho bilang tagapaghatid sa bahay. Noong araw na iyon, matapos ang paghahatid, si Nom, dahil sa nakagawian, dumaan siya sa isang karinderya sa tabing kalsada, na madalas niyang kainan. Hindi niya inaasahan na ang matandang babae na may-ari ng tindahan ay minumura at sinisigawan ng mga siga, sinisipa at sinisira ang buong tindahan. Si Nom, talaga namang hindi na niya kayang tumingin na lang. Nang makita niya na maghahanda na silang saktan pa ang matandang babae, kinailangan ni Nom na humarap at pigilan ang mga siga. Hindi nila siya kilala, at naglabas pa sila ng mga kutsilyo upang takutin si Nom. Ipinatong ni Nom ang kanyang mga palad. Mahinahon niyang hiniling na pakawalan ang matandang babae. Ang mga siga ay agad na humingi ng kapalit na bayad mula sa kanya para sa matandang babae. Isang utang na 10,000. Noon, wala si Nom sapat na pera, kaya kinailangan niyang ilabas lahat ng pera sa kanyang pataka upang patahimikin sila at ayusin ang usapan. Pagkatapos ng insidente, tinulungan ni Nom ang matandang babae na mag-ayos ng kanyang tindahan at iniuwi siya sa bahay. Pagkatapos, sa mga kwento ng matanda, nalaman niya na siya ay namumuhay mag-isa kasama ang kanyang apo, ngunit, ang maliit na kita sa pagbebenta ng gulay ay hindi sapat upang buhayin ang 2 buhay. Para kumita ng dagdag, gusto niyang magbenta ng pagkain at inumin, ngunit kulang siya sa isang halaga ng puhunan. Dahil wala nang magawa, napilitan siyang umutang ng 30,000 mula sa mga nagpapautang na may malaking tubo. Hindi inaasahan na ang tubo ay patuloy na dadami, hanggang sa umabot na ang utang sa 100,000. Hindi na niya kayang bayaran ang lahat. Narinig ito ni Nom, at nakaramdam siya ng matinding awa.
Ang matandang babae ay hindi rin mapigilan ang kanyang emosyon. Napaiyak siya sa pasasalamat sa tulong ni Nom. Kinuha ni Lola ang anteng-anteng na pamana ng pamilya at isinuot sa leeg ni Nom. Dati siyang pumatay nang hindi kumukurap, pero hindi alam kung ang ilang taon sa loob ng bilangguan ang nagpalambot ng kanyang puso o hindi. Nang makita ang maliit at kaibig-ibig na apo, hindi niya kayang tiisin. Ang lola at apo ay talagang kawawa, ngunit sa kasamaang palad, ang mga usurero ay determinadong hindi sila pakawalan. Kinabukasan, ang mga maton ay bumalik sa harap ng tindahan ng lola at apo. Minura nila si lola ng mga bastos na salita at sinaktan pa nila siya. Hindi na napigilan ni Nom ang kanyang galit, nilupig niya ang lahat ng mga maton. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang pulis. Sila'y tumakbo ng gulong-gulo. Lumalabas na ang mga tao sa paligid ang palihim na tumawag ng pulis. Pumayag si Lola na pumunta sa himpilan para tumstigo, para kay Nom. Dahil gusto niyang tulungan ang dalawa, siya'y nakipagsuntukan, hindi dahil sa sinadyang gumawa ng kaguluhan sa publiko. Ngunit sa himpilan, nakilala ng isang pulis si Nom. Sinabi niya, kay Lola na si Nom ay dating isang napaka-brutal at mabangis na maniningil ng utang. Nakulong siya dahil pinatay niya ang buong pamilya ng isang may utang. Nang marinig ito, namutla si Lola. Sabay-sabay silang tatlo, lumabas ng himpilan, ngunit ang ugali ni Lola ay nagbago ng husto. Hindi na siya nagpahatid kay Nom pauwi, at hindi na rin gustong makaabala sa kanya. Hindi alam ni Nom kung ano ang sasabihin. Akala niya ay tapos na ang lahat. Kinabukasan, nang bumalik siya sa maliit na tindahan para kumain, natuklasan niyang ang lola at apo ay hindi nagtinda. Nagtanong siya sa mga kapitbahay at nalaman niyang ang bahay ni Lola ay nasunog ng malaki. Ang apoy na ito'y nangyari sa napakakakaibang paraan dahil ang pinto ng bahay ni Lola ay nakalock mula sa labas. Ang bangkay niya ay natagpuang nakalock sa tabi ng rehas na bakal, sunog na sunog. Ang apo na babae ay naging maswerte ng kaunti, hindi namatay sa apoy, ngunit nagtamo ng mga malubhang paso. Balita, noong panahon ng sunog, may nakakita kay PH na pinuno ng mga maniningil ng utang na lumabas sa eskinita sa harap ng bahay ni Lola. Lahat ay nahulaan na ang katotohanan ay ang mga kriminal ang may gawa, ngunit walang nang ahas magsalita. Noong nakaraang gabi, ang prinsipe ng sindikato na si PH ay pumunta sa bahay ni Lola para maningil. Hindi nang ahas buksan ang pinto. Nang makitang hindi siya pinapapasok, walang kahihiyang binuhusan ng pandikit ang kandado. Pagkatapos, ay nagsindi ng apoy at inihagis sa loob, sinunog ang bahay. Nagmamadaling sinubukan ni Lola na buksan ang pinto, ngunit hindi niya mabuksan. Sa desperasyon, siya'y nakiusap ng walang pag-asa. Sila'y hindi naawa, sa halip ay inutusan ang mga tauhan na gumamit ng tape upang atali ang mga kamay ni Lola. Siya'y nakulong sa tabi ng pinto, hindi makagalaw, at saka nasunog ng abo. Nang mabalitaan ito ni Nom, diretso siyang pumunta sa bahay ni Lola. Sa sandaling, makita ang tirahang naging abo na lamang. Ang galit sa kanyang puso ay sumiklab ng matindi. Pagkatapos, pumunta siya sa silid ng bata. Nakita ang dating kaibig-ibig na bata, ngayon nakahiga sa kama ng ospital na halos hindi humihinga, nasa bingit ng kamatayan. Ang galit ni Nom ay lubos na nagninggez. Kailangan niyang panagutin si PH, ang leader ng sindikato, na ito. Bilang isang kilalang maniningil ng utang, na nangunguna sa gang noon, alam niyang lubos kung paano gumagana ang buong mundo ng kriminal. Lalo niyang alam na sa paglalakbay na ito, makakaharap niya ang mga panganib at hadlang. Nakakilakilabot, ngunit dahil siya mismo ay hindi na magtatagal, wala na siyang katakutan. Sa pag-iisip na ito, wala nang pasanin o alalahanin. Pumunta siya sa punong tanggapan ng gang. Natunton ng sindikato ang mga maton na gumawa ng gulo. Matapos ang insidente, isinumbong ng mga ito kay PH. Kaya't kumilos si PH, ang pagpatay sa matandang babae at apo. Tiyak na may malapit na ugnayan kay PH. Kara-rating pa lang ni Nom sa pinagtagpuan. Sino mang nakatapat ay binugbog niya. Sa wala pang isang minuto, ang mga maton ay natamba at nagkalat. Dalawa lang ang natira. Dalawang matatapang ang humugat ng kutsilyo upang makipagsabayan. Agad na hinawakan ni Nom ang isa bilang bihag, nais tanungin ang lokasyon ni PH. Tumangging sumagot ang kalaban. Dahil ayaw magsalita, agad na kumuha si Nom ng isang tubo ng pandikit, 502, at pamatak ng 2 patak diretso sa mga mata niya. Hanggang sa maghahanda siyang maglagay ng patak sa mata ng isa pa. Ang isa pa ay sobrang natakot, halos mawalan ng ulirat, isinumbong ang lahat. Sa oras na iyon, si PH ay nasa kublihan ng sag-alan, nagtatapon ng pera.
Ngunit ang sag-alang ito ay siya ring negosyo ng kanyang pamilya. Karamihan sa mga pumapasok sa sag-alan ay nauubos ang lahat, nawawasak ang pamilya, at nalulugi. Kahit ang pulis na si Kang ay hindi, nawalan ng lahat hanggang sa huling sentimo, sa lamesa. Pagkatapos, nilapitan niya ang bintana, at namilit ng mabilis ang utang. Ngunit ang dating utang na may interes, ay hindi pa nababayaran. Ang sag-alan, ay gumalang sa kanya bilang pulis, kaya pumayag, na makautang siya muli. Hindi nila kinatatakutan ang mga taong may utang na hindi nagbabayad, kundi ang mga may perang pambayad. Dahil hindi kayanin ang mga utang na ito, kaya napilitan silang magpasakop at maging alalay ng sindikato bilang proteksyon para sa kanila. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Nom sa sag-alan at agad na nakuha ang atensyon ng isang tao. Itinuro ng lider ang taong Ruso, ang tagapamahala ng sag-alan. Ang Rusong ito at si Nom ay magkakilala. Alam niya ang nakakatakot na kakayahan ni Nom sa laban. Ang posisyon nilang dalawa sa grupo dati ay magkatulad. Ang kaibahan lang, ang Ruso ay karaniwang nagbabantay sa sag-alan at nagsisilbing protector, habang si Nom naman ang humahawak ng koleksyon sa labas. Sa ngayon, ang biglaang pagbabalik ni Nom sa sag-alan, isang sulyap pa lang ay malinaw na siya ay may masamang hangarin. Pagkasabi pa lang niya ng tanong tungkol sa kinaroroonan ni PH, ang Ruso ay agad na naging mapagbantay. Hindi siya direktang sumagot kay Nom, ngunit si PH ay walang takot sa kamatayan. Siya ay nagmamalaking lumapit at mapaghamong tinanong si Nom kung ano ang kailangan mo. Bumunot si Nom ng baril at nagbabadyang tapusin na ang halimaw na ito. Ang Ruso ay mabilis na sumunggab sa kanyang pulso, naging sanhi. Ang bala ni Nom ay sumuray. Si PH ay natakot ng husto at tumakas ng mabilis. Si Nom sa pagkakataong ito ay hindi kapantay ng Ruso. Inagaw ng kalaban ang baril sa kamay niya at tumalikod upang patamaan siya. Sa lugar na iyon, napilitan si Nom na mabilis na sumilong sa likod ng lamesa. Ang lamesang ito ay nagsilbing panangga sa kanya sa ilang sabay-sabay na putok. Sa pagkakataong iyon, nakipagsapalaran si Nom na makalabas, tumakas. Sa daan, sinubukan siyang harangin ng mga alalay, ngunit lahat ay pinatay niya doon mismo. Ang sag-alan ay nag-ulo. Si Kang na pulis ay mabilis ding umalis sa sag-alan at sumakay sa kotse. Tinitigan niya si Nom na tumatakbo palabas. Dahil sa likas na ugali, agad siyang humabol bilang isang pulis. Siya, sinubukang dakpin si Nom. Sa huli, naabutan niya si Nom sa isang tulay at inutusan siyang itaas ang dalawang kamay. Ngunit nang makita ang kamay na itinaas ni Nom, siya ay biglang natigilan dahil may tato sa braso ni Nom. Ang tato na ito ay nakita na niya dati sa parehong oras na. Habang siya ay natulala, itinapon siya ni Nom sa ilog, sa ibaba, at tumakbo palayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, nang may isang tao mula sa dilim, ang gumamit ng stun gun at siya ay napatumba. Sa ilalim ng ilog, si Kang ay sobrang nabigla at naalala niya ang nakaraan nila ni Nom. Siya ay dating isang batang ulila at napunta sa ampunan. Sa lugar na iyon, walang proteksyon ng magulang. Ang mga tao ay naniniwala lang sa batas ng mga malalakas. Ang mga nakatatanda ay laging naaapi ang maliliit at mahihina. Mula pagkabata, dala niya ang kanyang likas na pagiging makatarungan. Isang beses, siya nakakita ng isang dalagang ginigipit ng isang grupo ng mga lalaki na inaapi, kaya hindi napigilan ni Kang ang sarili at pumasok. Umawat siya, ngunit siya rin ay sinaktan ng mga ito. Sa kritikal na sandali, si Nom mismo ang sumugod. Mag-isa niyang hinambalos ang buong grupo. Sapagkat noong panahong iyon, may kakaibang puwersa ang suntok ni Nom. Mapanganib at mailap, kung ang talentong ito ay nailagay sa tamang landas at tamang direksyon. Sa posisyong sana ay mararating niya. Isang magaling na tao, marahil ay naging siya. Isang mahusay na pulis o isang matapang na opisyal ng militar. Ngunit pagkatapos ng insidente, ang direktor ng ampunan ay isinisi lahat kay Nom. Inakusahan niya ito, na si Nom ay laging naghahanap ng gulo, nakikipag-away, kung saan hindi maunawaan ni Nom na siya ay gumagawa ng tama. Kaya't bakit siya pinapagalitan, ang direktor, ay sinisisi siya sa pagiging matigas ang ulo, at pati na rin, ay sinaktan siya. Hindi na napigilan ni Nom ang galit, kaya't sinuntok niya rin ang direktor. Sa ampunan, pagkatapos nito, lubusan niyang nawala ang kanyang tahanan, kaya't napilitan siyang matulog sa ilalim ng tulay. Naramdaman ni Kang na may bahagi rin siyang pananagutan sa bagay na ito. Nang bisitahin niya si Nom, nagreklamo si Nom sa kanya na siya ay nagbabalak maging mabuting tao. Ngunit ang pagiging mabuti ay nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Kaya mula ngayon, nagpasya siya na mabuhay ayon sa kanyang kagustuhan, gawin ang
Ano man ang gusto, para kapag nagkita sila ni Kang, siya ay naging isang basag alero na may dalang itak, nangangahasa sa lansangan. Naalala ang lahat ng mga bagay, na ito, napilitan si Kang na itago ang masalimuot na damdamin sa kanyang puso. Hindi tulad ni Nom, siya ay nag-aral at nagtrabaho ng normal, at naging isang pulis. Ngayon ay mayroon siyang isang pamilyang tila mapayapa at masaya. Siya ay umuwi sa bahay, ang kanyang asawa ay nagpapatulog ng anak. Umupo siya sa tabi ng kama ng kanyang anak, tinitingnan ng kanyang maliit at kaibig-ibig na anak. Ngunit ang kanyang puso ay nahahawos dahil mula noong ipinanganak, ang kanyang anak ay may sakit sa puso. Sila ay kailangang operahan ang bata, ngunit ang gastos sa operasyon ay napakamahal. Ang kanyang pamilya ay lubusang hindi makahanap ng ganoong kalaking pera. Sa katunayan, kasi simula pa lang niya sa trabaho pagkatapos ng pag-aaral, halos wala siyang naipon, at ang mas masahol pa, wala siyang kahit na magulang, wala ni isa, na maaaring tumulong sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling kumita ng pera, at hindi niya napigilan ang sarili na pumasok sa daan ng sugal. Bumalik si Kang sa himpilan ng pulisya na may determinasyon. Sa oras na ito, ang mga pulis ay naghahanda na magsagawa ng operasyon upang mahuli ang sindikato sa lugar ni Ate Bin. Ang dating hepe ng pulisya ng kanilang himpilan ay dahil siya ay nasira ni Ate Bin at naging corrupt, kaya't siya ay tinanggal at inilipat. Sa pagkakataong ito, ang bagong hepe ay hayagang nagpahayag na tatanggalin niya sa posisyon ang sino man sa mga naririto na may kinalaman sa usaping ito. Siya rin ay hindi magpapakita ng awa. Pagkatapos magising si Nom, natuklasan niya na siya ay nasa punong tanggapan ng sindikato. Sa harap niya ay ang mukha ni Ate Bin. Lagi siyang naaalala ni Ate Bin, at itinago pa nito ang motorsiklo na pinakagusto niya noon. Naiintindihan niya ang kakayahan ni Nom, at handa niyang ipasunod ang kanyang anak, na humingi ng tawad kay Nom upang ayusin ang lahat. Ngunit ayaw ni Nom na ipagwalang bahala ito. Dahil dalawang buhay ang nakataya, paano madaling maaalis ang mga buhay sa pamamagitan ng isang paghingi ng tawad? Agad na nagbago ang mukha ni Ate Bin, na may mahirap na ekspresyon. Pagkatapos ay naghanda siya, na agad na ayusin ang pag-alis ng kanyang anak, sa Thailand. Ang kanyang anak na si PH, na hindi nakakaintindi, ay nagtanong sa kanyang ina, kung bakit kailangang palakihin pa ito. Sinagot ni Ate Bin, na narinig ba niya ang mga tanyag na nagawa ni Nom? Wala bang utang na hindi niya nakolekta, noon? Ang dahilan kung bakit siya nahuli ay dahil sa isang pagkakataon. Sa pangungulekta ng utang, hindi niya sinasadyang napatay, pati ang anak ng may utang. Gayunpaman, may isang prinsipyo si Nom, kahit anong utang ay kinokolekta niya, at kahit kanino ay kaya niyang suntukin, ngunit hindi siya nanakit ng mga inosente. Ang batang namatay noong taong iyon ay walang hanggang sakit sa puso. Siya ay isang ulila, siya ang taong. Ang pinakaawa sa mga taong ito ay ang kanyang sarili, dahil pumatay siya ng tao, kaya siya nakatayong walang imik. Doon mismo, hinayaan niyang arestuhin siya ng mga pulis. Sa sandaling iyon, kakasimula pa lang ni Nom sa paglalakad, ngunit ang mga pulis, sa pamamagitan ng mga surveillance camera, natunton nila ang kanyang lokasyon. Si Kang ay mahigpit na humabol kay Nom. Sa mahabang daan, hinabol siya hanggang sa isang kaparangan. Sa kaparangan, maaari sanang makatakas si Nom, ngunit siya'y bigla na lang nakaranas ng guni-guni. Nakita niya ang taong na pinatay noon, nakahiga mismo sa paanan niya. Ang kanyang konsensya at ang malupit na sakit ay sabay na nagpahirap sa kanya, kaya naman siya nahimatay doon mismo. Nang siya ay muling magising, bumalik siya sa tabi ni Ate Bin. Sa pagkakataong ito, siya ay nakagapos ng mahigpit, walang anumang magandang trato tulad ng dati. Si PH ay dumaluhong, sinuntok at sinipa siya ng walang tigil. Nagmulat siya ng mata, nakita ang Ruso na may dalang malaking bag ng pera. Ibinigay nito kay Kang, ngunit si Ate Bin ay walang balak na payagang mabuhay at makaalis ang dalawa. Parehong nakatali ang kanilang mga kamay sa likod, at sabay silang itinapon mula sa bangin. Sa ibaba ay isang loang napakalalim. Sa sandali ng huling pagpapasya, si Nom ay hindi lamang nagtanim ng galit sa pagtataksil ni Kang, kundi ginamit pa ang huling lakas niya upang tulungan si Kang nakagatin ang tali sa kanyang mga kamay. Mabilis na, sumisid si Kang sa ilalim, pumulot ng matulis na bagay, at pinutol ang tali sa kanyang mga paa. Sunod, hinanap niya si Nom. Pinutol niya ang tali nito at iniahon siya sa pampang. Ngunit nang magising si Nom, naramdaman niya na wala na siyang mukha upang harapin si Kang. Kaya napilitan si Kang na gumawa ng isang kasinungalingan na siya ay naging guarantor para sa isang kasamahan, kaya't napasa niya ang mabigat na utang na may interes na 4 na milyon dahil hindi niya kayang bayaran, kaya napilitan siyang magtaksil. Hindi ito tinanggap ni Nom, ni nag-isip pa sa kanya.
sinubukan niya pa rin kumbinsihin si Nom na sumuko, at umamin. Sa totoo lang, ang makulong ay mas ligtas kaysa parusahan ng mga sindikato. Sa sandaling, hindi napansin ni Kang, mabilis na umalis si Nom sa bahay. Si Kang, alam na hindi niya kayang iligtas si Nom sa kanyang kapalaran. Ang tanging paraan ay humingi ng tulong sa bagong hepe. Matapos marinig ang pagtatapat ni Kang, ang bagong hepe ay kusang nagsabi sa kanya na may isang mataas na opisyal na tumawag sa kanya upang ipatigil ang kaso ni Ate Bin. Wala siyang balak na iwanan ang kaso ni Ate Bin. Kahit anumang malaking balakid ang harapin, determinado siyang malutas ang kasong ito. Ngunit sa kasalukuyan, sa loob ng himpilan, maaaring may tauhan ni Ate Bin, kaya mula ngayon, si Kang ay direktang makikipag-ugnayan sa kanya. Ang bawat impormasyon, may kaugnayan sa kaso ay dapat iulat, diretso sa kanya. Sa sandaling iyon, wala nang matataguan si Nom, kaya napilitan siyang bumalik sa templo. Sa di inaasahan, ang mga tao sa templo, matapos siyang makilala, ay palihim na tumawag upang iulat ang balita sa mga sindikato. Si PH ay mapagmataas na nagtaas ng kamay, nagpapahayag na kung sino man ang makakapabagsak kay Nom ay agad na bibigyan ng 100,000 puhunan. Ang taong iyon, dahil sa kasakiman, ay walang ingat na sumugod sa kwarto ni Nom. Planong patayin siya habang siya ay natutulog. Subalit hindi niya alam na si Nom ay gising pa. Siya ay nasa guni-guni, nakikita ang mga imahe ng dalawang tao, mga taong hindi niya naligtas noon. Ngayon, sila ay nilalamon ng apoy na nagliliyab. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit at pighati, hinugot ang kanyang baril. Ang lalaki ay sumugod sa mismong sandaling iyon, kaya naputol ang kanyang aksyon. Pinagpaputok niya ang baril, walang habas, tinapos ang buhay nito. Napagtanto ni Nom na ang kanyang pagkakakilanlan ay isa na namang nabunyag. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto, at nakita ang Ruso na may hawak na pusa sa loob ng templo, malamig ang titig. Napagtanto niyang ang punong pari ay nadamay, naging bihag sa kamay ng mga sindikato. Kaya si Nom ay walang nagawa kundi tumayong sunod sa Niren at hayaang agawin ng iba ang kanyang baril. Napilitan siyang lumuhad sa tabi ng punong pari, habang personal niyang nakikita na baril sa lugar ang punong monghe. Labis na nagdalamhati si Nom. Kahit nakakapunit ng puso, hindi kayang talunin ng dalawang kamay ang apat na kamay ng mga kalaban. Idinagan siya ng mga alalay sa lupa ng napakalupit, at balak pa nilang buhusan ng pandikit ang kanyang mga mata ng walang hiya. Sa kritikal na sandali, nagtatago si Kang sa dilim. Nagpaputok siya upang maakit ang atensyon ng iba. Binigyan niya si Nom ng pagkakataon upang makatakas sa tamang oras. Kapwa sila tumakas sa gitna ng kaguluhan. Ang mga sindikato sa likuran ay patuloy pa ring humahabol. Hindi sila tumigil, hinabol nila ang mga ito hanggang sa palengke sa gabi, ang Ruso. Naunang nakahabol ang Ruso kay Kang, ngunit si Kang ay lubos na. Hindi tugma sa kanya. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Nom, ngunit walang nakaalam na. Kahit pinagsama ang dalawa, hindi pa rin nila kayang talunin ang Ruso. Si Nom ay malapit nang mamatay sa Ruso. Mabilis na kumuha si Kang ng palakol mula sa likuran at inihampas ng malakas. Sa batok ng Ruso, ang pinakamalakas na manlalaban ng sindikato, kaya't namatay siya nang may hinanakit, pumanaw siya. Inayos ni Kang na magpagaling si Nom sa ospital, saka nagulat ng progreso ng kaso sa hepe. Hindi inaasahan na pagdating sa bahay ng hepe, may isang grupo ng mga tao ang sumalakay at humawak sa kanya. Ang hepe ay biglang nagbago ang ugali, at direktang tinakpan ng plastic bag ang kanyang ulo upang pahirapan. Lumalabas na, ang hepe ay suborno na pala ni Ate Bin. Kaya si Kang, dahil walang pagpipilian, ay napilitang ibunyag ang lokasyon ng ospital. Ang mga sindikato ay sumugod sa ospital, ngunit wala na silang nakita. Pagkatapos gamutin ang sugat, agad na umalis si Nom at diretso sa himpilan ni Ate Bin. Nagwala siya, sinalakay, at pinatay ang lahat upang malaman ang kinaroroonan ni PH. Ngunit si Ate Bin ay tumangging magsalita. Si Nom ay napilitang magsaksak ng kutsilyo sa tuhod ni Ate Bin. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Kang na nagawang talunin ang mga bantay, kasama ang hepe. Nag-aalala si Ate Bin para sa anak, at sinubukang pataksil na salakayin si Nom ngunit siya mismo ay itinulak ni Nom mula sa maliit na tulay, at ang bakal na nasa ilalim ay tumagos sa kanyang katawan. Nang magkita ang dalawa, sa pinagtataguan ni PH, ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan at pinatibay. Pareho silang walang magawa kundi ang makipagsapalaran upang magbukas ng daan ng dugo, ngunit hindi sinasadyang tamaan ng granada si Kang, kaya napilitang huminto. Si Nom ay nag-isa nang umakyat sa itaas at natagpuan si PH na nagtatago sa tambak ng basura. Si PH
ay agad na natakot at lumuhad na nagmamakaawa. Ngunit sa totoo lang, palihim siyang kumuha ng kutsilyo at habang hindi napapansin ni Nom, ay pinagsasaksak siya ng paulit-ulit. Gayunpaman, si PH ay hindi pa rin kayang talunin si Nom, kaya napilitan siyang gawing bihag ang katabi, at malungkot na ibinaba ang baril. Mabilis na dinampot ni PH ang baril at binaril ang katawan ni Nom ng 2 beses pa bilang dagdag. Ang pamilya ng bihag ay hindi na nakatiis at dumampot ng mangkok at hinampas ito ng diretso sa ulo ni PH upang pigilan siya. Agad namang nagalit si PH at babaling sana upang patayin ang buong pamilya. Ngunit si Nom, habang hindi siya napapansin, ay biglang dumaluhong at niyakap ang kanyang binti, saka siya itinulak pababa mula sa gusali. Subalit, dahil sa masyadong malalim ang mga sugat ni Nom, hindi na siya mailigtas at mabilis siyang pumanaw. Ang nakinabang ng malaki sa lahat ng ito ay si Kang. Nakatanggap siya ng agarang lunas kaya't nakaligtas sa panganib. Ang buong kredito sa paglutas ng kasong ito ay kanya. Hindi lamang siya nakatanggap ng parangal at karangalan, may himalang nangyari sa kanyang anak. Ang butas sa balbula ng puso ni Binbin ay lumiit ng malaki. Ang puso ng kanyang anak ay kusang gumaling at hindi na kailangang operahan. Nakabangon pa rin ito sa kalusugan. Ang halaga ng isang pelikula ay nasa kasikatan nito, samantalang ang halaga ng isang pagsusuri ng pelikula ay nasa damdamin. Ang kwento ngayon ay nagtatapos dito. Salamat sa inyong panonood. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Magkomento sa ibaba na lang.